Welcome po sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Ako pong yung lingkod, Pastor Albert Aruta. At sa ating pong pagpapatuloy, ay meron tayong series para sa buwan na ito, Come Home to Love. Taas nga pong kamay yun nandito last Sunday. No? We talk about familial love. Very sensitive issue, malapit sa ating puso. At kinonfirm po ito ni Lord kasi this year, ngayong Feb ay ang isa sa mga kurso ko po o subject sa further studies na pinag-aaralan ko ay family counseling. At yung pinaka-dean or chairwoman ng Department of Counseling, yung mismong teacher ko po dito. So, hindi ko na po ulitin kung ano po yung introduction natin last Sunday. Samahan at panoorin nyo na lang po iyan sa atin pong YouTube video po or sa ating YouTube page. No? Ngayong umaga na ito ay gusto ko pong pag-aralan natin yung topic na, basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. Family Dynamics, Family Diagnostic. Isa pa nga po, sabay-sabay, go. Family Dynamics, Family Diagnostic. Sa Tagalog po, mga tradisyon, kultura o kalakaran na nangyayari sa pamilya at kung paano ho ito susolusyonan, aayusin, at kung paano ho ito nakakaapekto sa ating pagkatao. So we're going to talk about it. Okay? Sino po excited ngayong umaga na to na makinig ng salita ng Diyos? Family Dynamics, Family Diagnostic. At ang verse po natin, main verse po natin dito, let's read this, ready, go. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, forgiving one another. Tama-tama, no? Nagkaaway kanina, nagkatampon. As God in Christ forgave you. Sa Tagalog po, sabay-sabay. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ayan, maging mabait ka ha, at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nako, pag yan po yung verse na gagamitin mo, wala na po talagang choice yung family mo, kundi patawarin ka talaga. Bakit? Dahil tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yung verse na to ay ginamit po sa isang house church. Sa aklat ng Epeso po, ang unang mga simbahan po ay hindi ginagawa sa synagogue, sa mga templo. Ang unang mga simbahan na sinimulan po ni Apostle Pablo ay ginagawa sa mga bahay, sambahan. Nang ibig sabihin po, ang kausap po ni Pablo dito, hindi lamang po yung mga Kristiyano, kundi ang kausap po niya dito yung mga ama at ina at magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan na nakakaranas po ng family tension and family conflicts. Very spiritual and at the same time very familial. Now, can I give you a case study? Okay? Siyempre, hindi ho kayo sasagot dyan, tataas ng kamay at magsasalita. Kasi magkakagulo-gulo po lang po tayo. No? So, in your mind po, no, let us study this presenting problem na isang sitwasyon po. So, ang una pong sitwasyon is, meron kayong anak na isang rebellious. So, ano man po yung way o form of rebellion na yan, hindi nakikinig. Pero ayon po sa presenting problem or case study, no, halimbawa kayo po ang magpapayo, no, kayo nakaupo. Ang reklamo ng nanay ay, my son is acting out, sobra ang kanyang behavior, hindi siya pumapasok sa school, madalas ang pagliban, hindi rin siya marunong rumispeto, at madalas ang gabing-gabi na napag-uwi dahil ang katwiran niya ay marami siyang mga pinag-uusapan o mga kasama sa kanyang mga kaibigan. Hindi rin po siya sumasagot pag kinakausap. At madalas po niyang nilalabag ang batas ng bahay. So kung kayo po ang counselor, kung kayo po ang magbibigay payo, ano sa tingin niyo po ang problema ng case study na to? By the way, may tanong muna ako. Nangyayari po ba ito sa totoong buhay? Nangyayari hindi? Yeah. Ito, magandang tanong. Nangyayari na ba ito sa totoo niyong bahay? Yes. Okay. So, kung ikaw po yung tagapagpayo, nakikinig ka sa hinaing, hinanakit ng isang ina, reklamo ng isang ina, complain ng isang ina, laban sa kanyang anak na teenager, na sa kanyang paningin po ay medyo rebellious po ang attitude. So the question would be is, what could be the possible problem in this case study?
Nga pala, no? Hindi pala kayo pwedeng sumagot, no? Okay. Well, dalawa po ang pwede nating tingnan na sagot po dito. Ano po ang problema dito, no? Ang unang sagot po ay yung tinatawag nating linear approach padiretso. Padiretso, no? Ang linear approach ay A causes B. Kaya kami nagkahagulo sa bahay dahil may anak ako na teenager na hindi sumusunod, hindi marunong rumispeto, at hindi kami ginagalang at mukhang nagre-rebelde. That's a linear approach. And usually, bilang mga magulang, yan yung una natin kagad naiisip. Tama? Ang sabi po dito, this is the view that says the individual is the agent of change. In other words, kung magbabago lang tong anak ko na to, mababago tiyak yung pamilya namin. Hindi kami magkakagulo, hindi kami masisira, magiging maayos mo ang aming samahan. At it centers on the question that says, why are you like that? Bakit kasi ganyan ka? Tingnan mo sila, hindi sila ganon. Ikaw lang. This is the normal or the usual approach na ginagawa po ng pamilya. Not just the parent, even the guardian, yung mga ate, mga kuya, o mga magkakapatid, what's wrong with you? Now, ang pangalawang approach po yung tinatawag nating circular approach. Circular approach says that A and B mutually influence one another. In other words, it's not the fault of A why the B is suffering, but A and B mutually of influences. In other words, ano man ang problema, ano man yung responses, ano man yung behavior, may kinalaman hindi lamang yung anak, pati yung buong pamilya. And this view says that relationship are the true agent of change. In other words, hindi ang pasaway na anak na sinitingnan po natin ang solusyon o susi ng pagbabago, kundi ang kabuang pagtutulong-tulong ng pamilya. And it does not ask the question, anong problema mo? Bakit ka ganyan? Ang tanong ay, ano bang nangyayari sa atin sa loob ng pamilya? Now, let me ask you a question now. Which one of these are the right approach? Okay. Hindi rin pala kayo pwedeng sumagot, no? Sa isip nyo na lang, pag-aralan nyo po ito mamaya, and then may activity po tayong ipapagawa sa inyo, sa inyong mga life groups. Are you excited? Okay. Now, ang circular approach deals with the interaction between individuals. Alam nyo kagandahan po dito? It avoids blaming and pointing fingers towards each other. It focuses on the understanding and changing the patterns or the family dynamics, the way they communicate, the way they relate, at hindi po sa isang individual lamang. That's the circular approach. Okay? Bakit daw po mahalaga ang circular approach, hindi linear, padiretso, hindi patukoy o pa-blame sa isang tao? Because the behavior of the individual is just a reaction to family dynamics. When we say family dynamics, ano yung kultura, tradisyon, kalakaran, sinusunod na batas, upbringing ng isang pamilya o kalagayan nila? Individuals only become the symptom bearer. Everybody say symptom bearer. To family system, patterns, dynamics that we need to know the factors. Let me give you a true-to-life story. Si Tatay Tino, nawalan ng trabaho, siya lang ang bumubuhay sa kanyang buong pamilya, 6 ang kanyang anak, ang kanyang misis, may sakit pa. Si Tatay Tino ay mabait, mahusay, responsable, pero mula po nung siya'y nawalan na ng trabaho, siya po'y naging lasenggo, siya po'y naging mainit ang ulo, nananakit na kanyang asawa. Kaya minsan po ang kanyang mga anak, madalas na pong lumiliban sa pag-aaral sa eskwelahan. Ang kanyang anak na si Junior, nabalitaan na lamang po niya na siya po'y nag-pickpocket po, nagnakaw po, nag-snatch po ng mga wallet doon sa lugar ng Quiapo. Hinuli po siya, at nung siya hinuli, galit na galit ngayon si Tata Tino. Now, tanungin ko po kayo, ano po ang problema ni Junior? Na siya'y pickpocketer? Alam niyo po, nung hinuli si Junior, tinanong po siya ng mga pulis, tinanong po siya ng kanyang Tata Tino, sa laki ng problema natin, dinagdagan mo pa. Alam niyo pong sabi ni Junior, wala na po akong ibang maisip na paraan kundi magnakaw para tulungan po kayo.
na bumalik sa dating kayo. You see, we think that the parents, as the primary caregivers, they are the ones na nagbubuhat ng bigat o stress ng pamilya. Pero hindi nyo po alam, ang mga anak din po natin, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga napakapaligid sa atin, meron silang emotional antenna kahit gaano pa sila kaliit, ka-baby, na nararamdaman nila if there's something wrong in the family. At ayon po sa librong The Filipino Children Under Stress, ang sabi ho doon, ang nangyayari po, sila ho talaga yung pinaka-stress higit sa atin. Kasi sa kanila po natin na ibubuntong yung bigat ng kahirapan. And sometimes the factors is not just on the inside the family. The factors could also be coming from the outside. May external factor po, kahirapan, poverty, economic inflation, na nakaka-apekto po bakit nagkakagalo ang loob ng tahanan. Ang tawag ho dyan is family dynamics. Nasusundan niyo po mga kapatid. Now, ilan sa mga factors po na dapat nating makita, bagsak na natin lahat. Okay. When there's a problem, we only see the presenting factors or the presenting problem. Yung nasa surface na, problemado siya, hindi siya pumapasok sa school, hindi na siya nag-aaral, nagwawala, galit siya. Kahit po yung asawa natin o kahit tayo mismo. No. Pero hindi natin alam, meron pong tinatawag na predisposing factor. In other words, pag sinabing predisposing factor, ang isang tao po, the way he behave, the way she acts, the way she responds, may umaapekto sa kanya yung tinatawag nating mental, biological, yung pong composition niya, namana niya sa kanyang pamilya. Okay? Yung precipitating factor naman, ito yung mga nagiging pangyayari dahil po sa predisposing factor. We're going to talk more about it mamaya. No? And then, yung perpetuating, natitrigger siya lalo. Pagpasok niya sa school, si Junior, wala siyang maayos na damit, hindi na plancha, di rin siya naligo, lalo siyang binuli. Kaya lalong hindi na lang siya nag-aral sa school. Why? Lalong natitrigger yung problema na hindi galing sa school, nasa loob ng pamilya. Well, ang good news po dyan is, dapat magkaroon tayo ng protective factors. At alam niyo, mga protective factors po dito, syempre number 1, family. Pero pinakamahalaga po dito, ang Diyos. Ang faith. Yung Word of God. Because when stress comes in sa ating buhay, sa ating pamilya, hindi lang naman emotional lang naapektuhan pati pananampalataya mo. Pati pagtitiwala mo sa Panginoon, pati yung paglaban mo, yung kakayahan mong maniwala na bukas pwedeng maging okay, nakasalalay ho dyan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Everybody say protective factors. Okay. Sabi nila, if you want to know someone, if you want to really know yourself, get to know the family. Why? Kasi po, ang family ang magsasabi kung bakit siya ganito at bakit ganyan tayo. The family dynamics, the family patterns really can affect a person behavior. Ang family dynamics, sabi dito, it's the pattern of interaction among family members or relatives, their roles, rules, and relationship, and the various factors that shape their behaviors, responses, and interaction within themselves and with others. Di ba, may iba-iba tayo ng family dynamics, di ba? Merong pag kumakain, magkakasabay. Yung iba naman sanay na hindi magkakasabay. And that's okay lang. Iba naman po ay nagkukwentuhan. Iba naman hindi nag-uusap. Iba naman po ay, pag sinabing family dynamics, kompleto yung nanay, tatay, andyan yung anak. Iba naman po ay wala yung tatay, wala rin yung nanay. Iba naman po ay nandun yung lola, nandun yung mga kamag-anak. So ang family dynamics, ang laki po ng epekto. Kasi po pag pumunta ka sa ibang pamilya, magkaiba po ang dynamics nila o pattern nila doon sa loob ng pamilya nila kaysa sa nakagisnan at nakalakihan natin. Ang diagnostic naman, pag sinabing diagnostic, syempre yung word na diagnosis, pagtukoy, the process of identifying a problem, disease, condition, hurt, or injury from its signs and symptoms inside the family. Yun. Pag may problema, hindi na tayo magpapakalayo-layo pa. Hindi natin sasabihin sa tao, hindi natin sasabihin sa ating sarili, ano ba problema ko? Ang sasabihin natin, tatanungin natin, ano bang pinagdaanan namin at pinagdadaanan namin? Kaya kami ganito.
Siyempre, pwede nating isama rin yung pagtaas ng mga bilihin. Naniniwala ba kayo, masyado matindi ang stress po ngayon dahil ang taas ng bilihin? Anyway, the family dynamics and diagnostic, sabayan nyo ako magbasa, no? Itong medyo nakakatawa, no? Because family members rely, on each other for their need of an emotional, physical, and economic support. They are the one of the primary sources of relationship and security. But funny, they are also the source of, totoo po ba yan? Source sila ng, pag tinanong mo, ano pa yung pamilya mo? Kalakasan ko at kahinaan ko. Sila yung source ng security mo, ng lakas mo, pero kung titingnan mo maigi, sila rin po ang dahilan bakit ka na-stress. Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong gawin ito. Bakit? Kasi nga para sa kanila eh. Whether negative man yan or positive. Nabasa nyo na po ba ito? Sa dami ng stress ng buhay ko, parang gusto ko nang ipamigay. Sino ho dito maraming stress? Gustong mamigay ng stress. No? Be generous. No? Saan po ba nagmumula ang stress? Sa bahay. Naniniwala ba kayo na nakaka-apekto po kung ano nangyari kanina sa pamilya, kung paano ka magpe-perform sa work at makihalubilo sa iba? No? Ang ating relationship daw po sa family parang fire and ice. Ang tawag ho dito ay fire and ice relationship. You complain too much about your family, but you are still committed and you want to embrace the family no matter what. Kaya ang tanong ho nila, ano ba talaga? Uuwi ka ba talaga o hindi na? Di ba? May mga ganun, di ba? Sabihin ng nanay, alis na ako dito, hindi na ako uwi. Maya-maya, nandun na, naghuhugas na ng pinggan. Kasi po, may fire and ice relationship. Sabi ni George Burns, happiness is having a large, loving, caring, close-knit family living in another city. Ang kagalakan daw po na pwedeng magmula sa isang pamilya ay mangyayari lang kung ang kapamilya mo ay nakatira sa ibang lugar. Hindi kayo madalas magkasama. Kasi nga po, pag madalas magkasama, doon po nagkakagulo. The closer the relationship, the deeper the offense and the hurt. Tama po ba yan? Sino ba mas naka-offense sa'yo na matindi? Yung malapit sa'yo. Yung kakilala mo, yung kapamilya mo, yung kasamahan mo sa bahay, yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, kung sino man po yun. No? Sabi dito, did you see my mom with her grandchild? Yung apo po niya, no? Anak niya. You see her? Very mindful, very patient, very soft-spoken, very not the woman that raised me. Nakita mo na ba yung nanay ko? Buhat-buhat yung anak ko, yung apo niya. Napaka-pasensyoso. Napaka-soft-spoken. Mukhang hindi siya yung nanay na nagpalaki sa akin. Kasi nga naman, pagdating na sa apo, malambot na. Tama? Iba na. Family dynamics po iyon. Okay? Family dynamics now. Now, let's go to biblical example now. Ito pong sitwasyon na to is the story of Joseph and his family. Si Joseph the Dreamer, di ba? Naalala nyo, si Joseph po, yung lumalabas na paborito, hindi naman siya si bunso, si Benjamin talaga yung bunso. No? Siya po yung mahilig managinip. Tingnan mo ngayon katabi mo, mahilig bang managinip yan? No? At hindi lang siya mahilig managinip, mahilig siya magkwento na kanyang panaginip. Lagi niyang sinasabi na ang buwan at araw, ang mga bituin ay yumuko sa akin. Yun daw pong panaginip niya. No? Of course, totoo naman, dahil galing kay Lord niya eh. Sa kakakwento po niya, sa kanyang panaginip, okay, sa mga mahilig magkwento ng panaginip, ganito po nangyayari, tinatapon po sa balon. Ayan. Sige, kwento pa more, no? Wala namang masama sa pagkukwento ng kanyang panaginip, pero kung titingnan po natin, kung kayo po ang counselor, ang isipin nyo, no, ang sagwa ng ugali ng mga kapatid ni Joseph. Right? Because that's the presenting problem, yung nakikita lang natin. Oh, mga ano talaga to, mga demonyo to, diablo to mga to. Hindi maka-Diyos, na naginip lang eh. Ang bida talaga dito si Jose. Pero kung titingnan at susuriin natin na maigi ang family dynamics ni Joseph, paborito pala kasi talaga siya ng kanyang anak tuloy, ng kanyang tatay. At hindi lang siya paborito, pinapakita at pinapahalata talaga sa mata ng kanyang ibang mga kapatid kung gaano siya kas-espesyal. Na to the point po, pag binigyan sila ng mga damit, kakaiba lagi ang damit ni Joseph.
Ano po ang sitwasyon po dito? Ano ang predisposing, precipitating, perpetuating factors? Favoritism. Taas nga pong kamay dito yung merong kang kapatid na paborito ng nanay at tatay mo. Okay, natatakot kasi nandyan yung nanay at tatay. Si Joseph naman, ibang naging dating nito kay Joseph. Kaya ang confidence niya, yung kwento po niya, tama ang kanyang panaginip, pero ang paraan na kanyang pagkukwento, mali. Kasi parang mayabang po siya. So ito ho yung family dynamics. Okay, sunod tayong kwento. Si Jacob saka si Esau, magkapatid. Kambal, di ba? Meron ba ditong kambal? Ayan, may kambal pa tayo dito, di ba? Pero nagalit itong si Esau na isang mangangaso. Bakit? Kinuha, inagaw, nilinlang po ni Jacob ang kanyang ama para makuha po ang pagpapala na dapat para sa isang panganay. Nagkunwari po siya, naglagay siya ng mga balahibo, ng mga balat ng hayop para mahawakan po na kanyang ama dahil palibhasa ay bulag na po siya, malabo ng paningin, akalain po niya na siya si Esau. Ito naman po si Esau, nagwala at nagbanta at talagang papatayin niya ang kanyang kapatid na si Jacob. Kahit magkapatid pa sila, wala na siya kinikilala. So ang tingin po natin dito, overreacting. Overreacting. No. That's the presenting problem. Pero kung titingnan po natin, yung predisposing, precipitating, perpetuating factors ay sa pagka-baby pa lang, si Esau po ang unang lumabas, paborito na po siya ng kanyang ama. Sino po ang tatay ni Jacob? Ni Esau and Jacob. Sino? Isaac. Siyempre po, ang natira ay si Jacob. Paborito na rin siya ng kanyang nanay. Ang mga nanay ho noon ay, mga babae, wala silang karapatan. Mababa po ang pagtingin sa kanila. Kaya ang kanilang identity ay nakasalalay po sa kanilang igugroom na anak. Cultural po, dynamics din ang tawag ho doon. Kaya kung titingnan at susuriin natin maigi, bakit nagkakaganito ang mga pamilya, sa Biblia pa lang po, meron pong tinatawag na family dynamics. Nakita po, narinig po ni, anong pangalan ng asawa niya? Rebecca. Narinig po ni Rebecca ang kwentuhan po kung gaano kagiliw makipagkwentuhan po si Isaac kay Esau. Kaya po, nag-isip na siya ng paraan ng pandaraya para ma-groom at makuha po ni Jacob ang pagpapala na hindi po dapat para sa kanya. Okay. May mga kasalanan din po pala, no? Mga magulang, no? Mga nanay, mga tatay sa bahay. Ayan. Kaya, ang madalas na tanong po natin ay, sabay-sabay natin tanongin yan. Ready, go. Bakit kaya hindi ako mahal ng nanay ko, ng tatay ko? Bakit kaya walang pagmamahal ako nararamdaman sa tahanang ito? Kung titignan po natin maigi, meron pong kinalaman sa family dynamics. Sabi po dito, sabi ng nanay, dapat magmahalan kayong magkapatid. No? Ang sabi dito, ako at ang aking kapatid. Kunwari lang. No? Kunwari lang na nagmamahalan, pero ang totoo, sarcastic. Hindi lang din po problema ng mga anak, ang mga nanay din po, ang mga tatay, ang mga parents, meron din kasi silang pinagdaanan. Meron silang family dynamics of their origin. Dalawa kasi po ang family natin eh. Family of origin, saka family of procreation. Halimbawa ako, ang family origin ko, yung mama at papa ko. Ang family of procreation ko, sila Pastora Ice at mga anak namin na 3. So meron din pong challenges na pinagdadaanan ang isang ina. No, totoo po ba 'yon? Stress din po ang ina, no? Sino ho dito yung ina mo? Yung nanay po natin minsan parang palaging nagagalit. No, taas nga pong kamay. Wala, mababait ba talaga? Mababait, no? Okay. Alam niyo kung bakit? Okay, ito po yung mag-i-explain talaga kung bakit gano'n ang mga nanay. Kasi nung bata ho siya, dapat Disney princess siya dapat. But because she failed to become a Disney princess, now she's a dragon. Ayan yung dahilan. Okay? Kaya natin maintindihan, kaya pala ganon. Kaya pala ganon. No? So, let's understand family relational dynamics. Are you ready? By the way, may warning po ako. Pag pinag-usapan po natin ito, may mga triggers, may mga maalala tayo, pero that's okay. Bakit?
nagiging reflective po tayo, nakakaramdam tayo. Dati di natin ito pinapansin, di ba? Linear approach tayo lagi, pero ngayon tuturuan tayo ni Lord paano maging circular. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, ready na ako. Ikaw ba? Ready ka na? Okay. Are you ready? So how do we understand our family and relational dynamics? Number 1, let us view our family as social system. Una, meron po itong tungkulin. May pattern bilang part ng society. Okay, basahin natin to ha. Pag sinabing tungkulin, ano po ang inaasahan na dapat mong gampanan sa bahay? So, ang mga ama, inaasahan talaga sa society, maging provider. Ikaw naman, inaasahan ka maging tagapamagitan. Neutral ka lang lagi na kapatid, no? Huwag kayong mag-away. Wala akong kinakampihan, no? Hanggang na-realize mo, wala rin kumakampi sa'yo. O di kaya naman yung iba, nagiging joker, palapatawa, para to easen up the burden. Yung iba naman po ay nagiging tagasalo. Nung ako po yung bata pa, pangalawa po ako kuya ko, ako, kapatid ko, 2 babae. Meron pong time na kailangan po nalang pumuntang Maynila kasi ihahatid na yung kuya ko mag-aaral sa Eulogio Amang Rodriguez, IRIS, para sa Fine Arts. Kailangan nilang lumuwas, kukulangin ng pamasahe. So sinabi ko na lang po, ako na lang po ang may iwan. Ako na lang. And I see myself as a young person during that time, in my childhood years, na lagi po akong nagpaparaya. Akong nagiging tagasalo. Sige po, wag na lang po ako. Sino dito ganyan ka? Sige po, sila na lang po muna. Okay pa naman po ito Ayos pa po, no? So, iniisip ko, akala ko, I enjoyed being tagasalo. I enjoyed na lagi nagpaparaya. Later on, na-realize ko, hindi pala. I am waiting that someone from them would say, hindi po kuya, hindi Bert, ganito, ito yung sayo. Nag-aantay ako na may magi-insist on my behalf. Huwag niyong isipin na ang mga tagasalo, okay na sila. Meron silang nararamdaman na hindi na lang nila gustong sabihin. Amen? So, ang mga rules minsan ay ina-assign, ina-appoint, at kung minsan po ay depende sa performance mo. Pag matalino ka, pag magaling ka, pero pag medyo palakol lagi yung grade mo, ikaw yung tagahugas ng pinggan dito, no? Alala ko dati yung kuya ko, magaling mag-drawing, di ba? Hindi siya pwede maghugas ng pinggan. Bakit? Masisira daw ang kamay. Sabi ko, ano ba ako? Ano ba magiging kalalakihan ko paglaki? Wala bang masisira sa akin? Pinagkukwentuhan na lang po namin to dahil nangyari na, di ba? Happy or not, we accept and perform it for family's sake. Right? Kahit ayaw natin, kahit hindi natin gusto, pero alang-alang sa pamilya, sige na lang. Ito problema, paglaki mo, parang may mga pamilya na, may mga asawa na, ikaw pa rin ang tingin pa rin sa'yo, tagasalo, tagasakripisyo. Parang sabi mo, grabe, sa langit na lang yata ako mapapahinga. Ako pa rin yung hiraman. Mga kapatid pa naman, pag nang hiram, wala nang bayaran. Tama. May natitrigger. Ang mga babae, ay multiple role po ang kanila. At ang tatay ho noon, ewan ko lang ho ngayon, pero siguro nagbago na, no? Ang tatay ho noon, pagtrabaho na, uwi na sa bahay, tapos na trabaho niya. At ang tingin ng society, ang tatay ang breadwinner, ang tatay ang magaling. Hindi nila na-appreciate ang nanay full-time. 24/7. At ito masaklap, walang sweldo. At nakikriticize pa. Pinagtanggol ko na kayo mga nanay, ha? Pero this is the reality. Right? Tama po ba yan? Okay? Kasi nga po, ang tingin ng society, sino nagdadala ng pera, ito yung kilala, ito dapat ang palakpakan. Pero hindi nila alam, yung nasa bahay, nag-stay sa bahay, 24/7, mas matindi po trabaho niya. Tama. Sige nga po, palakpakan nga po natin yung mga nanay, yung mga mothers po, na very hero po sa ating mga puso, no? O sunod, ang mga batas. Ito, mga batas. Ang mga batas po, para maintindihan natin yung family dynamics, these are the do's and don'ts. May curfew. Sino ho dito nakaranas ng curfew? Bawal nang lumabas. Kailangan umuwi ka ng ganitong oras. Taas nga kamay, nakaranas ng curfew. Napansin mo yung bunso mong kapatid, parang exempted sa curfew. Ano nangyari dito? Nay, martial law sa amin, ba't ngayon na yan na?
Freedom na, kalayaan. Hayaan mo na kasi ikaw naman parayaan na lang, di ba? Nababaliko yung batas. Okay. Proper behavior kailangan. Di ba ang mga bata noon mababait Pag sinabing upo, talagang upo lang Bark. Ow, ow. No. Hindi naman. Isang sit-sit lang, di ba? Ngayon po, namaos na, napigtas na yung esophagus ng nanay. Hindi pa rin, no? May mga ritual, some are good, some are helpful. Yung iba po naman matindi, rigid. Pressure, unrealistic. Bakit po? Kasi yung iba palang batas, galing pa sa lolo-lola na nadamay at naranasan mo, gusto mo, iparanas din sa kanila. Ang problema po, iba na ang panahon. We are unable to adapt to changes. Yung pa rin ang tingin natin, 14 years old na yung anak mo, 18 years old na gusto mo, baby pa rin ang tingin mo sa kanya o di kaya siya naman po ay ganun din. Nagbabago na po dapat. Okay? Sabi dito, so that some are not able to comply. Kaya pag hindi po nila nagawa, di nila nasunod, they view you as rebellious. Hindi sumusunod. Yung iba namang mga batas sa bahay, limiting, degrading, abusive, punitive. Ano yung sabihin ng punitive? Puros punishment. Hindi po restorative. Naalala niyo po noon, pag napalo po tayo, bahala ka mag-process sa emotion mo. Tama ba? Napalo ka, nahihimas-himas ka, mahal ako ng nanay ko, sigurado ako Binitin lang naman ako sa puno ng bayabas Pero mahal ako niyan, unconditional love talaga. Yung tatay ko, lalo na yung tatay ko, pag umuwi mamaya, babanatan pa ako niyan, di ba? Pero love ako niyan. Bahala ka mag-process, tama? Kaya mas matitindi ang mga tao noon. Bakit? Matindi ang kanilang emotional quotient. Bakit? Family pa rin Ngayon po, hindi na nga napalo Nasaway lang. Tama na yan. Lalayas na ako dito. Sinaway lang Tinanggal lang yung wifi. Hindi niya ako mahal. Ampun siguro ako. Very traumatic. Dahil nagbabago po ang panahon. Okay? How about the power structure? Pag sinabing power structure, sino po ang may say? Sino po ang may posisyon? Well, ang power structure refers to the division of power. Hierarchical yan. Sino yung panganay, di ba? Akala mo yung panganay, yun yung the best. Hindi, yung panganay, yun yung lagi nasisisi, di ba? Bakit nauntog yung kapatid mo? Yung kapatid mo, makulit talaga di ba? Umakyat ng puno ng nyog, nahulog, nagkabukol. Ikaw mananagot. Bakit? Ikaw panganay Ikaw yung panganay. Ikaw mananagot. Sabi dito, father has the last say in terms of decision or authority sa bahay. Pero ngayon, nababaliktad na rin, di ba? Nagiging pantay na. Ito matindi. Ang mga relative mo na nagbibigay ng pera, lolo, tita, in-laws, sila po yung may malakas na boses sa bahay. Yung iba po kahit patay na may boses pa rin. Huwag natin gawin yan. Magagalit si lola. Nasa ba yung lola mo? Ayun, patay na. Magalit siya. Hindi tama yan. So may say, may boses. Tama po ba to? Totoo po ba to? Yeah, di ba? Ito, matindi. The ones with educational attainment, financial stability, pag nagre-reunion, makikita mo to. Sino yung nandun sa sala, nagkukwentuhan? Sino yung mga nandun sa kusina at sa likod na nagkakatay, naguhugas? Na maya't maya lang sisilipin. Luto na po ba? Mamaya na po, Senyor Hari. Sa isip lang po yun, hindi po sinasabi sa Determines who holds more or less and other shares equal ang power. Iba naman po, equal naman. Walang problema. Equal lang po yung power. Kaya minsan isipin mo, ano po bang ideal na bilang ng anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung ngayon po, pakuntian. Pero noon paramihan. Paramihan. Okay? Now, sa communication naman, para maintindihan natin yung dynamics ng pamilya. Open-close gesture. Ano sabihin ng open-close? Nagkukwentuhan, nagsasalita. Sino dito sa tahanan nyo, open po ang communication. Yung iba naman po ay overt. Yung iba naman po ay covert. For example, pag ang nanay po nagalit at may pinapatukuyan, ay hindi na po talaga paligoy-ligoy yan. Alam mong ikaw pinatutukuyan yan.
At pag yan po may pinatukuyan habang naghuhugas ng pinggan, lahat kayo subject sa predicate. Pati tatay eh. Ang tatay naman, ganito po ang tatay, ipaparating pa niya sa kanyang mga anak. Alam mo yung nanay niyo, di ba? Sabihan niyo nga na ano. Nay, sabi po, hindi, wala yun. Hindi, joke lang. Ang tawag ko doon, covert, hidden. Mother talk and address to all, father talk to children for the mother. The lines of communication creates a problem. Yun. Napasok pa yung social media. Not able to fully express, kids are not open. Sasabihin po ng mga magulang, bakit kayo mga anak ko ngayon malalaki na hindi sila open eh? Kasi po, communication should start early. Habang baby pa sila. Habang bata pa sila. Hindi yung paglaki na. Dahil pag lumaki na po sila, ang nakasanayan nilang pamamaraan ng pagpapahayag na kanilang damdamin, pangungusap, hindi ho yun yung kanilang natutunan. Okay po. Problem solving. Paano ho nag-aayos ng problema ang mga pamilya? Yung iba po, nire-rescue. Diba? Tutulungan. Ay, naiwan niya yung baon niya eh. Sige, hatid ko. Lagi po niyang iniiwan. Ikaw, naghahatid ng baon. Hayaan mong maiwan, hayaan mong magutom. Bukas, di na niya iwanan yan. Independent or indifferent. Yung iba po, kaya. Yung iba naman, walang pakialam. Hindi ko problema yung problema ng kapatid ko. May problema din ako eh. Do they have acceptance or accusation? Pag sinabing acceptance, tanggapin na natin, nangyari na yan. O di kayo, maririnig mo, talagang sasabihin. Kasi, alam niyo po, sa lugar namin noon, nung bata po kami, hindi ko alam kung ganito po ang social at family dynamics ng buhay nyo ha. Pag may problema po yung kapitbahay namin, alam lahat ng barangay. Nabuntis si ganito. Talaga? Bakit? Habang pinapagalitan, talagang parang may naka-built-in na megaphone sa nanay at sa mga Yung minsan bulong lang, parang rinig na rinig mo talaga eh. Kaya actually po, ang pagiging chismosa, certified noon pa po na practice na. Rinig na rinig mo talaga noon eh. Pag may pinapalo ho noon, alam, sinong pinapalo noon, pare? Kung inaanak mo, yan, pasaway na naman. Wapak na maririnig mo yan. Listen or looking for scapegoat. Ito, may mga pasaway sa bahay, pinapasa natin yung kanyang consequence sa hindi pasaway. Sila nagsasuffer. O siguro, iwasan natin yung salitang pasaway. May mga misbehavior, may mga wrong decisions na ginagawa. Ang sasabihin po na magulang, hayaan mo na, kayo naman ang medyo nakakaintindi-intindi. Pero ang hindi natin alam, they are suffering for something na hindi nila ginawa. Tama? Nakikinig pa rin po ba tayo? Private o public? Solo o tagasalo? Or shared? Pinag-uusapan ba talaga ang problema o sinusolo lang ng magulang ninyo? Wala kayong kaalam-alam. Matindi na pala yung bigat na dinadaanan ng pamilya nyo. Hindi pinag-uusapan. Okay. Do we pray or do we play? Do we fight or do we flight? Umiiwas tayo. Pag sinabing fight, labanan natin, kaya natin matapos yan. Do we negotiate or do we express negativity? Sunod, the environment, yung ating pong paligid. Family as part of larger social context. The nurture versus culture, pinag-usapan natin yan last Sunday. The problem within and the problem outside, it's not just the problem sa loob ng pamilya, nakaka-apekto, pati yung problema sa labas. Inflation, pagtaas ng mga bilhin, kawalan ng trabaho, globalization, lack of access, the pleasure versus the pressure, the world of social media and their views, and portrayal about the family, sexual orientation versus preferences. Tingnan niyo ito mga kapatid, dati po makikipagrelasyon ka nang hindi mo karelasyon. Yun po yung tawag doon. No? Ngayon po, magugulat ka. Polygamy, solopoly, swinging, monogamish, polyfidelity, relationship anarchy. Pasok po yan sa tinatawag na open relationship. Pag sinabing open relationship, open lahat. Walang commitment, pero asawa ang tawag nyo sa isa't isa. Pero open. Tapos sasabihin nila, mga Christian, masyadong brutal, masyadong overreacting. Paano ka hindi mag-overreact Bawat batas may mga nakatago na mga lihim o agenda na hindi pinapaliwanag sa public. Ito ho ay pinapractice po, I'm sorry to say this, ng iba po na mga
ng isang religion sa Utah. Ano ba ang sikat na religion sa Utah? Utah Jazz. Mormonism. Na sa isang pamilya po, ang isang lalaki, ang kanyang pamilya, 90 plus. Ilan po ang asawa? And that's okay lang po sa kanila. Now imagine mo pa, paglaki ng mga bata, anong naisip nila? Na ang konsepto ng isang pamilya, hindi nanay at tatay, kundi madami. So it will also affect yung kanilang decision making. Paano sila makikipagrelasyon? They will become sexual predators. You know, kung ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, wag na wag kang mangpipray o mangbibiktima ng mga babae o di kayo ng mga lalaki for your own personal gain. Bakit? Mananagot tayo kay Lord. Amen? A woman must be married to only one man. And so on. Lalo na po, a man must be married only to one woman. Amen? Kaya may pakialam po tayo sa relationship. Bakit? Bata pa sila. Bakit? Preparation po yan hanggang paglaki nila. Hindi sila magiging seryoso paglaki nila. Okay, sorry for kung sa tingin nyo medyo stricto si pastor, no? Basahin natin ito na sabay-sabay. Not only does charity begins at home, everything begins at home, including hindi sa church. Akala nyo po, pagkatapos ng simba, tapos na po trabaho natin. No. Ilang oras lang po tayo dito. Nagmamadali pa po tayo eh. Hindi natin pwedeng i-proxy ang ating trabaho bilang magulang sa teacher, sa Sunday school teacher, sa life group leader, sa pastor. Trabaho po natin na ituro kung ano nararapat. Students who are loved at home will come to school to learn. But the students who are not loved at home will come to school to be loved. Bakit iba, mas mahal pa, mas nire-respeto pa nila yung teacher nila? Meron ba kayong anak na mas nakikinig pa sa teacher kaysa sa'yo? O di kaya sa ibang mga tao? Why? Because dun ho nila naparamdam eh. It's not about what you know eh. It's all about how you make them feel. Paano mo pinaramdam yung dapat nilang maramdaman? A child education only in school is an uneducated child. Pag ang anak natin natuto lang sa eskwelahan, hindi ho talaga siya totally educated. Akala natin yung kanyang academic achievement, yung kanyang mga awards, yung uri ng school na mabagsik yung anak ko. Pero marami pong factors, emotional education, intimacy education, spiritual education. Marami po tayong dapat ituro sa ating mga anak. No? Pumalakpak nga po ang naniniwala, mahalaga po ang spiritual sa ating mga tahanan. May mga magulang po na walang ibang ginawa kundi maglinis ng bahay, magtrabaho na magtrabaho. Your kids won't remember kung gaano kalinis ang bahay paglaki nila. Anong klaseng sasakyan ang dinadrive mo, ilang laruan ang binibili mo, anong mga pinagagawa o pinagawa nyo sa kanya, mga extra, nag-tutorial o kung ano man. Rather, what they will remember, the time you spent with them, how you made them feel, the family tradition that you created na kumakain kayo ng sabay-sabay, kahit mahirap, sisimulan nyo, and then the life skills that you taught them. We appreciate them. Ay, thank you, nahugasan mo yung pinggan, natinapon mo yung basura, good job. Ang iniisip natin kasi, puros responsibility. Pero ang family dynamics nabubuo po sa mga bagay po na may kinalaman po sa relationship, not responsibility lamang. Brene Brown says, what is parenting? It's all about raising and celebrating the child you have, not the child that you thought you'd have. Hindi yung inaasa, di ba sa mga Chinese, sa ibang mga kultura, pag babae, hindi ganun kahalaga. Ang lalaki, king material, ginugroom nila. Noong unang panahon po yun, no? Pero minsan meron tayong ina-expect sa mga anak natin na hindi naman nila kaya. Pero sila talaga yung anak natin. When we focus too much on what our child should be doing at their age, we will lose focus on the child that is actually right in front of us. Nasa harap na po natin sila. At sila po ang dapat nating tutukan. You know, hindi tayo pwedeng magpalit ng pamilya. Pwede tayo magpalit ng bahay, ng kotse, pero isang bagay po ang hindi natin kayang palitan, hindi natin pwedeng palitan yung pamilya natin. At kahit magkabatas pa po, hindi tayo papayag na papalitan yung pamilya natin. Amen ba? You know, nung pinanganak si JL, walang duda talagang anak ko eh.
malalaman mo ra kung gaano kamahal ng asawa mong babae, yung lalaki. Ang kamukha po yung unang anak. Ayaw ni Jael na kamukha ko eh. Siyempre, lalaki ako, babae siya. Si Jethro, ay kamukha ni Pastora, ay sa linya nila Kevin eh. Si Jehaya po, pagkalabas, sabi namin, baka nagkapalit. Sa Malolos po yun eh. Sabi ko, kakapanood mo yan ng Mara Clara. Nung bata, di ba nagkakapalit kay Rayo Nebela. Nagjo-joke lang po kami. Kasi nung si Jehaya po, nung lumalaki po, hindi siya kamukha ni Jael, hindi rin siya kamukha ni Jethro. Sabi ni Jehaya, I have my own. I have my own destiny. Yeah. Totoo talaga kay iba sa Jehaya. Minsan nagbibiruan kami ni Pastora, sabi ko, ano kaya pagbalik natin doon sa Graman Hospital po siya pinanganak eh. Nalaman mo na hindi pala talaga anak natin si Jehaya. Meron pala talaga, tapos nagkita kayo, yung lukso ng dugo, hindi lang lumukso, bumuluwak pa. Alam mo, ito pala talaga anak mo. Ano gagawin mo? Alam mo, sabi ni Pastora, kukunin ko silang dalawa, hindi ko ipamimigay kahit si Jehaya. Sabi ko, selfish ka. Why? Bakit niya sinabi yon? Kasi mahal natin ang pamilya natin. Amen? Sige nga po, palakpakan niya natin si Lord kung mahal mo ang pamilya mo. Hala, tinan mo yung katabi mo, baka nagkapalit yan. Christine Mariela says, I want to live in a family where stop crying has been replaced to I'm listening. Wow. Diba? Gusto kong mabuhay, tumira sa isang bahay na nakikinig talaga sa nararamdaman ko. Hindi yung laging tahan tayo ng tahan. Alam niyo, sabi ng iba, ang problema natin when it comes to emotional, psychological issues, we oversimplify. Lagi natin sinasabi, mabuti ang Diyos, ipag-pray lang natin yan. Hindi mo pwedeng i-oversimplify ang isang problema na malalim. Kailangan natin pag-aralan. At aminin natin, hindi lahat ay nasa Biblia ang solusyon. Ang solusyon po ay nasa loob din po natin. Sa pag-unawa at pag-intindi ng nararamdaman ng bawat isa. Okay. Most of the trouble in the world ay dahilan ng mga taong gustong maging mahalaga. Totoo yun. Sa kagustuhan po nila na sila maging mahalaga, ang daming nangyayaring hindi magaganda. Ang daming naaapakan, ang daming naagrabyado, ang daming mga nasasaktan. No? What happens in childhood doesn't stay in childhood. It integrates into their nervous system, relational patterns, sense of worthiness. Kaya may mga bata, di ba mapansin mo, first day of school, hindi kagad sila pumapasok. Ang tagal. Nagagal, sinisigawan mo na. Kasi po nagbago yung environment. At yung kakasigaw po natin, it does not help. Mararamdaman mo po, parang iba no. Kasi po, iba po. And then every day, in 100 small ways, our children always ask in their brain, no, do you see me, mommy? Do you see me, daddy? Do you see me, ate? Do you see me, kuya? Do you hear me? Do I matter? Their behavior often reflects our response. Mami, papa, sandali lang, may kausap kami. Tama na muna. Hindi na sila magsasabi. Kasi busy tayo. Kahit yung asawa po natin. Sige, saka na lang. Okay, yun na lang din naman pala eh. Okay na, tulog na ako. Hindi na sila magsasabi. Trauma is not just the bad stuff that happened. It's also the good stuff that never happened. Akala natin ang trauma, yung nangyaring masama. Ang trauma, pati rin po yung mga hindi nangyaring maganda. Nakulong sila sa bahay. Kailangan nilang gawin ito, kailangan nilang gampanan yan. Sino ho dito pagdating sa pamilya, hindi mo dapat titipirin? Lalabas kayo, kakain, mamamasyal, hindi nyo pwedeng tipirin ang pamilya ninyo. Bakit? Mas magastos pag meron kayong nakaligtaan. Amen? Wag nyong titiparin yung relationship. Dahil pag tinipid yung relationship nyo, kapalit ng pangarap ninyo, hindi nyo may enjoy yung now, pati yung future. Okay po? What about the discipline? I wish people would understood how shallow of a victory it is to have children who are well-behaved dahil tinakot mo, napapaluin mo. That's not victory. It's not victory. Nasumunod sila dahil talagang tinindihan mo yung pagpalo o pananakit. No, that's not victory. Kasi may epekto po sa mga bata.
I like this. Basahin nga po lahat ng mga magulang. Ready, go. Our children will run into lots of people who don't. But that's okay because what is important is they know that when they get home, their experience will be. Napansin niyo yung mga anak natin, mga kapamilya natin, kahit malalaki na sila, ang una kagad nilang hinahanap kayo at meron silang ikukwento. And what happened to it? No? Pinakinggan ba natin? Did we really listen sa kanilang ikukwento? Sa labas, pwedeng i-chapwera sila pero dapat sa bahay, hindi po dapat. No? Love is never wasted for its value never rests in reciprocity. Yung pong bayaran po ba, no? Mamahalin lang kita pag may kapalit ka. Ang pagmamahal, hindi ganun eh. May pambayad ka, o may pambalik ka o wala, mahal kita. Hindi mo kailangan bayaran, hindi mo kailangan kapupunan. Bakit? Mahal kita kahit na. At sa ating pamilya, mahal din natin dapat kahit yung walang trabaho. Kesa dun sa may trabaho. Yung nag-uuwi ng pera, dun po sa mga kumukuha ng pera. Sabihin na, hinihingan ka ng pera. Of course, may limit po. May tough love din po no, na pinag-uusapan. Sinasabi po natin dyan. How do we do this, mga kapatid? Helping your children manage their emotion requires you to learn to manage yours first. Ito po problema natin, hindi natin na ma-manage. Ngayon na lang po. No? And whether you like it or not, hindi nyo gusto yung series na to, ayaw nyo. But this is my way of helping each and every one of us to manage our emotion first. Maging aware po tayo sa mga pinagdaanan natin. There will be triggers. Meron tayong mapapansin na nagbabago, may naaalala tayo, nalulungkot tayo, iiyak tayo, but that's okay. Bakit? Now, you become reflective. Nag-uusisa, nagme-meditate ka na sa totoo mong nararamdaman na dati sinawalang bahala. Amen? Isa sa mga protective factors po natin, yung family natin. Taas nga pong kamay dito yung mga tita. Tita, 4 na letra, katumbas ay wagas na pagmamahal, basta tawagin mo lang siyang tita ganda. We thank the Lord for those people, di ba? And then, how about the lola, di ba? Sino ho dito, sobrang sarap sa pakiramdam pag may lola ka mapagmahal, kaway-kaway sa mga lumaki sa lola. Hindi natin pwedeng ipamuhay ang sarili natin in isolation. We need others. Pag may anak na po kayo, dalasan yung iuwi sa bahay, ipakilala, iiwanan sa mga magulang. Bakit? Kasi po, they are your protective factors. Kung kayo po ay kinikilala nyo ang church na to ay your family, huwag kayong kakalas sa isang family relationship. Dikit po tayo ng lalo. Hindi yung tingin po natin transactional pag kailangan at gusto lang po natin. Okay. Ito naman po, having a marites sister is so fun. Siya ang nag-a-update sa akin ng mga chismis tungkol sa iba naming kamag-anak. Totoo po ba yun? No? Sabi ng iba, sa akin po, hindi po sister, brother po. Chismoso po talaga eh. Okay. Basahin natin ng sabay-sabay. Go! No family is perfect, nag-aasaran, nag-aaway minsan, pero sa huli, nagdadamayan, pamilya ay pamilya, dugo pa rin ang nananalitay sa aming mga puso. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Question, may pag-asa ba ang aking pamilya? Anong sagot? May pag-asa? May pag-asa ba sa broken, fractured family na meron tayo? Yes, meron. Tingnan niyo po yung nangyari kay Jacob, kay Joseph. Natakot po sila na baka gantihan na po sila. Yan po yung ibig sabihin po dyan. No? Pero tingnan niyo po dito, sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is being done, the saving of me. So then don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them, spoke kindly to them. You know, sa kapangyarihan ni Lord, God can redeem, can change, can bless our family dynamics. May pag-asa po. And how about po kay Jacob? Ito yung magtatagpo na sila ni Esau. Jacob looked up and there was Esau. He himself went on ahead and bowed down to the ground. Takot na siya. Inagaw ba naman yung mana eh. 7 times as he approached his brother. Pero anong yung ginawa ni Lord sa puso ni Esau? After so many years na puno siya ng galit, Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him. And they wept. Wow. Meron pong reconciliation sa ating broken family. Kailangan lang natin magtiwala at magantay sa ating Panginoon. Do you believe on that, mga kapatid? Magulo man ang ating family dynamics. Tapos ito pa. Then Esau looked up and saw the women and the children.
Who are these with you? Ang ginawa po ni Jacob, friendan po niya yung mga apo, mga pamangkin. Bakit? Para kung galit man, ang makita kagad, ay, mga cute na pamangkin. No? Who are these with you? He asked. Jacob answered, they are the children of God has graciously given your servant. Nabago po ang lahat eh. Pag meron na pong nadadagdag, because God is the healer of every family and relationship. Esau asked, what is the meaning of all these gifts, flocks and herds that I met? To find favor in your eyes, my Lord, he said. But Esau said, I already have plenty, my brother. Dati nag-aagawan sila sa kakarampot. Ngayon po, pareho na silang blessed ni Lord equally. Amen? Keep what you have for yourself. No, please, said Jacob. If I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God now that you have received me favorably. Nababago po ang pananaw, nababago po ang pagtingin, nababago po ang relasyon sa biyaya at habag ng ating Diyos. Ito po yung activity na papagawa ko sa inyo mamaya at sa inyong life groups. And I will teach this sa mga life group leaders. Trace your family genogram, whether it's from your family of origin and procreation. When we say origin, mula sa nanay, tatay nyo o lolo-lola nyo, pababa hanggang sa kasalukuyan mong pamilya ngayon. No? Now, you see this family genogram now. This is, square is for men. This is female. Okay? Kung, ito po, ang ibig sabihin po nito, broken relationship, hindi nag-uusap. Ito naman po ay parang na-cut. Nagkaroon ng cut, no? Tapos, may nilagay dyan na abuse, no? Hanapin natin yung patterns. What are the repetitive patterns or behaviors na lumalabas? Kasi po, malalaman nyo po from your lolo to tatay sa inyo ngayon, meron pala akong na-adapt na inuulit-ulit lang namin. Takot. Pagiging matampuhin. Reklamador. Worry. Abuse. Malalaman natin, wala tayong balak ipamana to. Ang problema po, pag hindi natin alam, napapamana. Pumapasok, dumidiretso, ang nagiging tawag dyan, generational curse or abuses. Ano pang dapat nating malaman? Personality, tradition, practices, bondage, work or career. Kaya pala ako teacher kasi yung lola ko, teacher din. Alam nyo, trinace ko yung family genogram ko. Most of us are pastors. No wonder, pastor ako. Most of my family of origin are teachers. Kaya pala, teacher po yung mga kapatid ko. Okay? And then we start talking about it. And then we also talk about the blessings and the breakthrough. Na, ang tawag ko dito, turning point. Life group leaders, picturean nyo po ito because you will share this sa inyong mga life group members mamaya. At sa mga, itong life groups po niyo this week, trace your genogram or family of origin. Okay? Lagpasan na po natin yan. It is through our families that God has invited us to be instruments of His peace and goodness. Prayer, Lord, help my family to build our lives of your love and truth. You're worthy of all our praise today. Help us to live in the way that brings you glory and shines your light in this world. No? Meron pa akong tanong sa inyo. Is it because maraming wounded sons and daughters because maraming wounded parents din? Na unloved, unvalued, unhealed, no? Sabi nga po dito, I carry so much wounding from how my parents treated me and it limits my life. No? Napapasa. So kailangan pong i-heal, pagalingin, ayusin po ng ating Panginoon. Parents or guardian, kayo po ba ay nasaktan din po sa nagdaan? Sa ATS po, meron pong prayer na napakaganda. Almighty God, may your love inspire us to value others before ourselves. And may your sacrifice inspire us to show grace and love even amid differences. I pray ngayong umaga na to that when we learn to understand and accept our family dynamics, we will also learn to trust the Lord that He can redeem, heal, and bless our family in the coming future. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Can we give God a big clap offering? Pasalamatan natin ang Diyos ng mga pamilya, Diyos ng relasyon. Kung meron ho dito isa o dalawa na sa tingin mo po, ikaw ay nasaktan, na-abuse, kung ikaw ay magulang na ngayon, ikaw ay adult na, you have been offended, hurt, that's why
Hurt people will always hurt people eh. Pero ngayong umaga na to, isusuko natin kay Lord ang mga hurt na yan. At ayaw po nating ipasa, wala tayong balak na ipasa ho ito sa mga susunod na henerasyon sa ating pamilya. Let us become more aware of how we react with each other, with other people, because ititrace po natin yan sa family dynamics natin. And then, napakaganda po ng paalala ng ating protective factors ay walang iba kundi ang ating Diyos. Siya po ang ating kanlungan, sandigan, at sa Kanya po tayo dapat sumandal bilang isang pamilya. No? Tayo nga po yumuko. At sa ating pagyuko, sasaliw po ng awit at tinig. Maaari po bang magtaas ng kamay if you want God to heal you today? Kung ayaw mo na, wala ka ng balak na pasanin, buhatin, ang sakit at pait ng nakaraan na ipinaralan sa iyo. If you want God's healing, can you just please raise your hand? Amen. Huwag kang tumingin sa iyong kaliwat kanan. Isuko mo sa ating Panginoon ang iyong pinagdadaanan ngayon. Before I pray, I want you to reflect what happened. Magugulat kayo kahit gaano katagal na yon. Very fresh pa rin po yan. Maalala nyo pa rin yan. Ikaw ba'y naging taga-salo noon? Nakagaya ko, lahat ikaw ang umaako at nagpaparaya. And it has affected you. How you relate to other people. Kung ikaw ang pumapasan dati sa mga problema ng iyong pamilya, huwag kang pag-alala. Tinulungan ka ni Lord noon. Ang Diyos ang nagpasan at bumuhat din sa iyo. Kaya ka nakarating ngayon. Ikaw ba'y nabuhay sa isang strikto na batas ng iyong pamilya? Strikto na patakaran na dumating yung time, hindi mo nakilala kung sino ka. Wala kang kakayahan at karapatan na ipahayag ang iyong nararamdaman. Learn to forgive and accept that your family is imperfect, but we have a perfect God who can heal our family. At ikaw ba yung tipong nangako na hindi ko to ipaparanas sa aking mga anak at magiging anak, pero nahuuwi at nakikita mo ang iyong sarili na parang inuulit mo ang nangyayari sa iyo na hindi mo alam na nangyayari na pala sa iyong family of procreation. Nangako ka na babaguhin ko ang kasaysayan ng pamilya ko. But because that's a trauma, that's an offense, that's a dynamics, unconsciously, napaparanas mo. Yung lack of communication, lack of love, lack of acceptance. You know, kagaya ni Jacob at ni Esau, kagaya ni Joseph at ang kanyang pamilya, kayang ayusin, baguhin ng Diyos ang ating pamilya. If you're like someone who is asking the Lord, Lord, where is the love? Nasaan ang love ng pamilya ko? Love can be found in Jesus. Magsimula ka kay Lord. Siya ang iyong kanlungan, siya ang iyong kalinga. At hanggat hindi mo tinatanggap ang love ng Diyos, hindi mo ito maipapasa at maibibigay sa iba eh. Because God is the source of love for the family. So habang nakatas ang iyong kamay, I want you to repeat this prayer with me. Lord, I receive your love. Thank you for loving me. Sa cross ng Kalbaryo, minahal mo na ako, Lord. Hindi pa kita pinipili. Hindi pa kita iniibig. Minahal mo na ako. And Lord, I know that your love is enough for me. Cause an overflow. Pabahin mo, Lord, ang pagmamahal sa buhay ko para may maibigay ako sa pamilya ko. And this is tough, mga kapatid. I want you to repeat this. No? Lord, I forgive. Sa isip mo lang, patawarin mo, sino ba yon? Kapatid mo, tatay mo, nanay mo, at tita mo, who might have abused you or hurt you, offended you. I want you to forgive that person right now. Sabi mo, Lord, sa biyaya at tulong mo, Lord, pinapatawad ko sila. Ayoko mabuhay sa galit at puot. Ayoko mabuhay sa sama ng loob. Ayokong manatiling alipin sa puot. Palayain mo ko, Panginoon. And lastly, pray this prayer, Lord, help me to start a new love chapter for my family by your grace and by your mercy.
In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong bagal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pinunan. Ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailang ay tutugunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Hilumin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Dak ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Come on, let's sing the last part. Panginoon, Let's lift our hands to the Lord. Ikaw ang Itaas mo ang iyong pamilya. aming tanging kailangan.
your voice. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hangganan, tunay ang iyong katapatan. Kaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Yes, Lord. Pwede mo bang hawakan ng iyong family members right now? Let me pray for every family. Lord, ikaw po ang kailangan ng aming pamilya. Higit sa anumang bagay na material, ikaw ang nagbibigay sigla, saya. Ikaw ang tumutulong kung paano ho kami nagkakaroon, Lord, ng mas malalim at matibay na pagmamahalan, pagkakaisa, at pagpapatawaran. Lord, ngayong umagang ito, hayaan mo na ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang sumakop, bumihag sa aming mga puso. Na sa kabila po ng aming mga pinagdadaan ng pagsubok, problema, iisa po ang pinapatunayan po, Panginoon, ng aming narinig na mensahe ngayong araw na ito, na higit na mas mahalaga ang aming pamilya kaysa sa ano paman. We pray, Lord, that we will learn to love our family. We will learn to forgive our family. Hindi po madali, but we will learn to forgive someone who have hurt us. Panginoon, kung paano pinapadaloy niyong pagpapala sa aming pamilya, ang kaaway din po'y pinadadaan ang sumpa sa aming pamilya. Hindi siya magtatagumpay. Sabagat ang Panginoon ay dakila at ang Diyos ang kinikilala ng aming pamilya na siyang sandigan, siyang tagapagpagaling, siyang magtatatag at magtatayo at magbabangon uli. Lord, I see new relationship being built right now. Healing, reconciliation, revival. I see, Lord, children being healed, Lord, na nanunumbalik sa kanilang mga magulang, na nagkakaayos, Panginoon. I see blessings for every family in the name of Jesus. At salamat po, Panginoon, sa series namin ito. Truly, Lord, if we want to change the world, we should go home and love our family. Because change will start inside our family. Salamat po, Panginoon. Bless our family. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsasabi ng Amen. Come on, palakpakan natin si Lord and let's all be